Muling kinilala ang pasaporte ng Pilipinas ngayong taon sa Henley Passport Index na nagpapahintulot ng visa-free o visa on arrival access sa humigit kumulang 69 na bansa. Ang bilang na ito ay mas mababa kaysa sa 89 na bansa ng Saudi Arabia. Sa sandaling makita ko ang balitang ito, bumalik sa isipan ko ang mga mukha ng mga kaibigan kong minsan nang tumuya sa akin. Tinawag nilang walang silbing papel ang pasaporte ng Pilipinas, isang pasaporte ng isang bansang alipin sa mundo. Ngunit ngayon, sila ang yumuyuko sa harap ko, ang dakilang Pilipinas. Ang makapangyarihang pasaporte ng Pilipinas, gamit lamang ang kulay maroon na pasaporteng ito na kinikilala sa buong mundo, nakamit ko ang perpektong paghihiganti. Ngayon, sisimulan ko ng ikwento ito. Kung magustuhan ninyo ang video, pakipindot ang like at subscribe. Ang inyong suporta ay malaking tulong para sa akin. Salamat sa inyong lahat. Ako si Jasmine, 25 taong gulang, ipinanganak at lumaki sa Riyadh, at ngayon ay isang proud na mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwentong tuluyang nagpabago sa aking buhay. 3 taon na ang nakalilipas. Nagtatrabaho ako bilang isang marketing officer sa Middle East branch ng isang kilalang kumpanya sa Pilipinas na nasa larangan ng real estate doon mismo sa Riyadh. Sa aming departamento, 5 kaming babaeng empleyado at si Noura ang aming leader. Ipinanganak sa isang mayamang pamilya at nag-aral sa United Kingdom. Palaging tingin ni Nora sa sarili niya ay siya ang pinakamagaling. Nagsimula ang problema nang magpakitang gilas ako sa mga transaksyon sa aming head office sa Bonifacio Global City, BGC, sa Pilipinas. Dahil sa aking kaalaman sa Filipino at kulturang Pinoy, direkta akong nakikipag-ugnayan sa mga empleyado sa head office, kaya naatasan akong humawak ng mahahalagang proyekto. Mula noon, nagbago ang tingin sa akin ni Noura. Isang araw, habang tanghalian, lumapit si Nora at ang iba pa sa aking mesa. Narinig namin na pinagbubuti mo raw ang iyong Filipino. Huwag mong sabihing balak mong pumunta sa Pilipinas. Buong katapatan akong sumagot. Kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto kong magtrabaho sa head office sa BGC. Sa isang iglap, kitang-kita ko ang pangungutya sa kanilang mga mukha. Suminghal si Noura at sinabing, Pilipinas, iyang maliit na kapuluan sa dulo ng Asya, ang pasaporte dyan ay malayong mas mahina kaysa sa amin sa Saudi. Isa iyang orphan passport na walang posisyon sa pandaigdigang komunidad. Sumabat si Hana, tama, kung may hawak kang Philippine passport sa airport, pahihirapan ka lang. Madalas pa silang napagkakamalang iba. Ang hirap mag-apply ng visa, mas mabuti pang pumunta sa US o UK. Mas masakit ang sinabi ni Rima. Anong gagawin ng isang babaeng Arabo sa Pilipinas? Kahit makakuha ka pa ng citizenship doon, madaragdagan ka lang ng isang walang kwentang pasaporte. Pati si Myla ay nagsalita. Narinig ko na mismong mga Pilipino ay tinatawag ang bansa nilang bangungot. Lahat sila nag-uunahang mag-migrate sa Amerika para akong pinupunit sa sakit. Ngunit ang tunay na kahihiyan ay kasunod pa. Magpustahan tayo, sigaw ni Nora. Kung si Jasmine ay makakapunta sa Pilipinas, maging isang ganap na mamamayan doon at makatanggap ng espesyal na trato gamit ang pasaporteng iyon, ibibigay ko sa iyo lahat ng designer bags ko. Pero hinding-hindi iyon mangyayari dahil ang Philippine passport ay hindi man lang makakatungtong sa kalingkingan ng pasaporte namin sa Saudi. Nagpalakpakan at nagtawanan silang apat. Ako naman ay natigilan, hindi makagalaw. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit at kahihiyan. Nang gabing iyon, nagtago ako sa ilalim ng kumot at umiyak. Ano ba talagang klaseng bansa ang Pilipinas para ganito nila ito laitin? Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsaliksik. At doon, natuklasan ko ang isang bagay na ikinagulat ko. Bagamat may mga hamon sa diplomasya, ang pasaporte ng Pilipinas ay may sariling lakas. Nagbibigay ito ng visa-free access sa lahat ng 10 bansa sa ASEAN, isang malakas na economic bloc. Ang Pilipinas ay sentro ng pandaigdigang BPO industry, may world-class na mga profesional sa healthcare at hospitality, at isa sa mga pinakamasiglang demokrasya sa Asya. Ang ekonomiya nito ay isa sa mga pinakamabilis lumago sa rehiyon. Ang pasaporteng tinawag nilang basura ay, sa katunayan,
Isang pasaporte ng isang lahing iginagalang sa buong mundo dahil sa kanilang talento at sipag. Sa sandaling iyon, nag-alab ang apoy ng paghihiganti sa aking puso. Kailangan kong makapunta sa Pilipinas. Kailangan kong patunayan ang halaga ng pasaporteng iyon at isinumpa kong balang araw, makikita ko silang luluhod sa aking harapan. Kinabukasan, kinausap ko ang HR department. Gusto kong mag-apply para sa transfer program sa BGC head office. Nagulat ang HR manager. Ito raw ang unang pagkakataon na may isang empleyado mula sa Middle East branch na voluntaryong nag-apply para sa transfer sa Pilipinas. Pero hindi ako maaaring umatras. Nakataya dito ang buong buhay ko. Nang gabing iyon, lumabas ang mensahe ni Nora sa group chat. Narinig ko, nag-apply daw talaga si Jasmine papuntang Pilipinas. Siguro ilang buwan lang, iiyak na siyang babalik dito. Tignan lang natin, kinuha ko ng screenshot ang mensaheng iyon at itinago. Dahil balang araw, ipapakita ko ito sa kanila muli. Doon nagsimula ang aking paghihiganti. Pagkatapos kong isumite ang aking aplikasyon, isa na namang digmaan ang naghihintay sa akin. Pag-uwi ko at sinabi sa aking mga magulang, sumiklab ang gulo, hinding-hindi. Sigaw ng aking ama habang hinahampas ang mesa. Hindi raw niya maaaring ipadala ang kanyang anak na babae nang mag-isa sa isang malayong bansa sa Silangang Asya. Ang aking ina naman ay umiiyak na nakahawak sa aking kamay. Bakit kailangan mo pang pumunta doon? Maganda naman ang buhay natin dito sa Saudi, pero hindi ako sumuko. Gabi-gabi, kinukumbinsi ko sila, ipinaliwanag ko kung gaano kaligtas ang Pilipinas at kung gaano kahalaga ang pagkakataong ito para sa aking karera. Pagkatapos ng isang linggong pakikipaglaban, nagbigay ng kondisyon ang aking ama. Kung wala akong maipakitang resulta sa loob ng 6 na buwan, kailangan kong bumalik agad. Mas malala ang sitwasyon sa opisina. Sinimulan ni Nora ang hayagang pananabutahe. Lihim niyang kinukuha ang mga dokumento ng proyektong hawak ko. Sinasadyang ibigay sa akin ang maling oras ng conference call sa head office at nagkakalat pa ng chismis sa aming manager na hindi ako magaling sa trabaho. Isang araw, halos sumuko na ako. Biglang nawala ang isang napakahalagang presentation file. Kinailangan kong magpuyat para gawin itong muli. 4:00 ng madaling araw, mag-isa akong nagtatype sa isang tahimik na opisina habang tumutulo ang aking mga luha. Naisip kong sumuko na. Kailangan ko pa bang gawin ito? Biglang may pumasok na mensahe sa aking telepono. Galing kay Nora. Gising ka pa? Kung susuko ka lang sa pagpunta sa Pilipinas, hindi mo na kailangang magdusa ng ganyan. Nang makita ko ang mensaheng iyon, bigla akong natauhan. Nagtiimbagang ako at nangakong hinding-hindi ako susuko. Kailangan kong makarating sa Pilipinas at magtagumpay. Makalipas ang 3 buwan, inilabas na ang resulta. Direkta akong tinawagan ng HR ng head office. Lubos daw nilang pinahahalagahan ang aking kaalaman sa kultura at wika, pati na ang aking mga nagawa sa trabaho. Aprobado ang 2 taong transfer ko sa BGC head office. Nang marinig ko iyon, nanghina ang aking mga tuhod. Tumakbo ako sa banyo ng opisina at humagulgol. Ang saya, ang ginhawa, at ang pananabik na isang hakbang na lang ako papalapit sa aking paghihiganti ay sabay-sabay kong naramdaman. Ang reaksyon ni Nora at ng mga kasama niya ay tulad ng inaasahan ko. Sa labas, sinabi nilang, "Congratulations," pero ang kanilang mga mata ay malamig. Pagkatapos ng trabaho, pinigilan ako ni Nora. "Ang galing mo pero kakayanin mo ba doon?" Narinig ko, kahit mababait ang mga tao sa Pilipinas, kakaiba ang pressure sa trabaho doon, lalo na para sa isang babaeng Arabo. Hindi ako sumagot, ngumiti lang ako. Isang ngiting nagsasabing, "Maghintay ka lang." 1 linggo bago ako umalis, nagkaroon kami ng huling hapunan kasama ang aking pamilya. Hindi napigilan ng aking ina ang pag-iyak. Ang aking ama naman ay tahimik lang na kumakain. Sa huli, sinabi niya, "Okay lang kahit mabigo ka, pwede kang umuwi anumang oras." Ang mga salitang iyon ay lalong nagsindi ng apoy sa aking puso. Ipinangako ko sa aking sarili na hinding-hindi ako babalik bilang isang talunan. Madaling araw noong Marso 2022,
nang lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Pagbaba ko ng eroplano, ang maalinsangan at di pamilyar na hangin ang sumalubong sa akin. Isang halo ng takot at pananabik ang aking naramdaman. Habang nakapila sa immigration, unang beses kong nasaksihan ang kapangyarihan ng Philippine passport. Sa kabilang linya, ang mga Pilipinong biyahero ay mabilis na dumadaan sa e-gates sa loob lang ng ilang segundo. Samantalang ako, na may hawak na Saudi passport, ay kinailangang maghintay ng mahigit 30 minuto. Masusing tinanong ng immigration officer ang layunin ng aking paglalakbay, tagal ng pananatili at tirahan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, balang araw, dadaan din ako sa mabilis na linya na iyon. Gagamitin ko ang aking Philippine passport at buong pagmamalaking lalabas ng airport na ito. Iniwan ko ang aking mga gamit sa isang studio unit sa BGC na inihanda ng kumpanya. Bagamat maliit at bago sa akin, payapa ang aking pakiramdam. Siguro dahil sa wakas ay narito na ako sa entablado ng aking paghihiganti. Mula sa bintana, tanaw ko ang nagniningning na skyline ng Makati. Habang tinititigan ang mga ilaw, bumulong ako, Pilipinas, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang aking sarili. At doon, nagsimula ang aking buhay sa Pilipinas. Ang buhay sa Pilipinas ay mas mahirap kaysa sa aking inaasahan. Unang araw sa trabaho, pagpasok ko sa head office, nanigas ang buong katawan ko sa kaba. Bilang isang babaeng Arabo na nakasuot ng hijab, inaasahan kong makakatanggap ako ng mga kakaibang tingin. Ngunit taliwas sa aking inaasahan, ang mga katrabaho ko ay kusang lumapit para batiin ako. Mayroon pang nag-search ng Arabic greetings para basahin sa akin. May nag-alok pa sa akin ng turon at sagot gulaman. Ang mainit na pagtanggap ay bahagyang nagpagaan sa aking kaba. Ngunit ang trabaho ay higit na mas mahirap. Bagamat may tiwala ako sa aking kaalaman sa Filipino, ang mga salitang ginagamit sa mga meeting ay parang ibang lengguwahe. Ang mga terminong pangkorporasyon, mga Taglish na ekspresyon, at ang bilis ng kanilang pagsasalita ay halos magpasabog sa aking ulo. Ang isang report na kaya ng mga Pinoy kong katrabaho sa loob ng 30 minuto ay inaabot sa akin ng 3 oras. Lumipas ang isang buwan, ipinatawag ako ng aming team leader para sa isang one-on-one. Sa totoo lang, sabi niya, hindi mo naabot ang aming inaasahan. Kung walang pagbabago sa iyong performance pagkatapos ng 6 na buwan, mapipilitan kaming ibalik ka sa Riyadh. Paglabas ko ng kanyang opisina, bumuhos ang aking mga luha. Nagtago ako sa banyo at umiyak ng matagal. Nang gabing iyon, nag-message si Nura. Kumusta ka na diyan? Pagod na, no? Sinabi ko na sa'yo. Dapat nakinig ka sa akin, hindi ako sumagot. Sa halip, umupo ako sa aking desk, binuklat ang mga aklat tungkol sa business communication sa Pilipinas at nag-aral hanggang 3:00 ng madaling araw. 4 na oras na tulog, tapos pasok na ulit. Ganoon ang naging buhay ko sa loob ng ilang buwan. Mabuti na lang, malaki ang naitulong ng aking mga katrabaho. Kapag may hindi ako maintindihan, mabait nila itong ipinapaliwanag. Hindi sila nagagalit kapag nagkakamali ako. Sa halip, ay tinuturuan nila akong muli. Sa tanghalian, dinadala nila ako sa mga masasarap na karinderya at pinapakilala sa akin ang iba't ibang pagkain. Dahil dito, bumilis ang aking pag-adjust. Isa sa kanila, si Bea, ang naging pinakamalapit sa akin. Mula sa simula, pinaupo niya ako sa tabi niya at sinabing magtanong ako anumang oras. Tinuruan niya ako ng mga tamang ekspresyon sa Filipino, mga diskarte sa trabaho, at pagkatapos ng opisina, isinasakay niya ako sa kanyang scooter para libutin ang iba't ibang sulok ng Maynila. Tuwing nahihirapan ako, nakikinig siya at pinapalakas ang aking loob. Isang gabi, habang pagod na pagod sa overtime, nakasubsob ako sa aking desk. Lumapit si Bea at inabutan ako ng isang baso ng malamig na sagot gulaman. Sabi niya, "Jasmine, kaya mo yan. Nakikita ko ang lahat, sobrang sipag mo." Ang mga Pilipino, pinakagusto nila yung mga taong nagsusumikap. Nang marinig ko iyon, halos maiyak ako. Para itago ito, walang tigil kong sinipsip ang sago mula sa baso. Dumating ang araw ng aking 6 na buwang ebalwasyon. Kabadong-kabado akong umupo sa harap ng aming team leader. Binuklat niya ang aking mga dokumento at sinabi,
Jasmine, ang laki ng ipinagbago mo. Aprobado ang extension ng transfer mo. Sa sandaling iyon, nanginig ang buong katawan ko. Ang ginhawa na naramdaman ko ay nagpalabo sa aking paningin. Paglabas ko ng opisina, tumakbo ako papunta kay Bea. Walang sinabi, hinawakan ko lang ng mahigpit ang kanyang kamay. Ngumiti si Bea at sinabi, "Sabi ko sa'yo, ngunit ang tunay na layunin ay malayo pa, ang makagawa ng isang bagay na maipagmamalaki ko bilang isang Pilipino." Pagkatapos ng trabaho, sinimulan kong saliksikin ang mga paraan para higit pang maging epektibo sa aking larangan. Nag-enroll ako sa mga seminar at kumuha ng mga certification. Kailangan kong patunayan na ang isang Pilipinang galing sa Middle East ay kayang makipagsabayan. Isang gabi, isinulat ko sa aking diary, kailangan kong magtagumpay dito. Kailangan kong ipakita kay Nora na ang pagiging Pilipino ay hindi kahinaan, kundi isang susi patungo sa mundo. Nagsimula ang ikalawang yugto ng aking paghihiganti. Para magkaroon ng pambihirang tagumpay, kailangan ng pambihirang pagkakataon at dumating ito sa hindi inaasahang paraan. Nagpasya ang kumpanya na sumali sa bidding para sa isang malaking proyekto sa Saudi Arabia. Kailangan nila ng isang taong nakakaintindi sa merkado ng Middle East. Natural, ang pangalan ko ang lumabas. Ipinatawag ako ng aming boss. "Jasmine, sa tingin mo, kaya mong pamunuan ang proyektong ito?" Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang entablado para patunayan ang aking sarili. Sa loob ng 3 buwan, nagtrabaho ako na parang wala nang bukas. Nagpupuyat para ayusin ang business proposal, nakikipag-video call sa mga kliyente sa Saudi at bumubuo ng marketing strategy na angkop sa kanilang kultura. Ako lang ang tanging nakakagamit ng Arabic at Filipino ng sabay. Nasa tabi ko si Bea. Ginagabayan ako sa mga business etiquette at presentation skills na pang-Pilipino. Nagkaroon din ng krisis. Nabalitaan naming may kalabang kumpanya na nag-alok ng mas mababang presyo, nanlumo ang buong team. Pero hindi ako sumuko. Nagpuyat ako para baguhin ang aming diskarte. Inalam kong mabuti kung ano talaga ang gusto ng mga kliyente sa Saudi. Natuklasan kong hindi presyo ang habol nila, kundi ang kalidad, tiwala, at pangmatagalang partnership na simbolo ng isang tatak Pilipino. Sa araw ng final presentation, lumipad ako papuntang Riyadh. Pagpasok ko sa conference room, nanginginig ang aking mga tuhod. Sa harap ng mga matataas na opisyal ng Saudi, ipinaliwanag ko sa Arabic ang teknikal na kahusayan ng aming kumpanyang Pilipino. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng presentasyon, isang mataas na opisyal ang lumapit at nakipagkamay. Hindi ko akalain na may ganitong klaseng talento ang isang kumpanyang Pilipino. Isang linggo pagkatapos, dumating ang balita. Napanalunan namin ang kontrata na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ito ang pinakamalaking kontrata ng kumpanya mula sa Middle East. Sa harap ng mga executive ng head office, ako ay pinarangalan. Sa sandaling iyon, bumuhos ang aking mga luha. Ang pakiramdam na nagawa ko ay nagpanginig sa aking buong katawan. Nakarating din ang balita sa Riyadh branch. Nag-message si Nora, "Congratulations." Pero anong silbi niyan? Isa ka pa ring dayuhan diyan sa sarili mong bansa. Kahit magtagumpay ka pa, babalik at babalik ka rin dito. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ng screenshot ang mensahe at itinago dahil balang araw ipapakita ko ito sa kanya. Dahil sa tagumpay ng proyekto, inalok ako ng kumpanya ng permanenteng posisyon, hindi na transfer, kundi isang regular na empleyado ng head office. Nanginginig ang kamay ko habang pumipirma sa kontrata. Ngayon, ang paghihiganti na ang magsisimula. 2 buwan matapos kong maging permanenteng empleyado, natanggap ko ang aking unang business trip, ang Dubai International Tech Expo, ang pinakamalaking IT exhibition sa Middle East. Ang aming kumpanya ang mamamahala sa Philippine Pavilion. Ako, bilang business manager na marunong mag-Arabic, ang ipinadala. Hawak ang aking Philippine passport. Ito ang aking unang business trip, puno ng kaba at pananabik. Sa departure hall ng NAIA, kumakabog ang aking dibdib. Ito ang unang beses na iaabot ko ang aking Philippine passport. Pumasok ako sa e-gate.
Nag-scan ng mukha. At sa isang beep, bumukas ang pinto. Wala pang 10 segundo. Ang dating mahabang pila sa manual counter noong hawak ko ang Saudi passport ay parang kasinungalingan na lang. Pagdating sa Dubai, isang mas malaking sorpresa ang naghihintay. Bagamat kailangan ng e-visa ng mga Pilipino papuntang Dubai, may espesyal na pribilehiyo para sa mga business traveler mula sa mga bansang kabilang sa ASEAN. Naglakad ako papunta sa ASEAN Business Express Lane. Tiningnan ng immigration officer ang aking Philippine passport, ngumiti at tinatakan ito ng welcome. Sa sandaling iyon, mula sa kabilang linya para sa mga ordinaryong dayuhan, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Bakit ang tagal? Dala naman namin lahat ng dokumento. Halos tumigil ang puso ko. Sina Noura, Rima, Hana at Myla. Nakapila silang 4 sa linya para sa mga dayuhan, dumadaan sa masusing pagsusuri ng dokumento at namumula ang mga mukha sa inis. Natapos na ako sa immigration at papunta na sa baggage claim. Sinadya kong bagalan ang paglakad hanggang sa mapansin nila ako. Jasmine? Boses ni Nora. Lumingon ako. Ang mga mata nilang 4 ay nakatuon sa akin, isang itsurang puno ng gulat at pagkalito. Kinawayan ko sila at ngumiti. Long time no see. Nang makalabas sila mula sa immigration, hila-hila ko na ang aking maleta, patakbong lumapit sa akin si Nora. Anong nangyari? Bakit ang bilis mo? Kinuha ko mula sa aking bag ang aking pasaporte at ipinakita sa kanila ang kulay maroon na pasaporte na may nakasulat na Republika NG Pilipinas. May special na trato ang Philippine passport para sa mga business traveler dito. Natigilan silang 4. Nauutal na nagtanong si Hana, talagang, Pilipino ka na? Tumango lang ako at tumalikod. Narinig ko ang bulungan nila sa aking likuran pero hindi ko na pinansin. Sa exhibition hall, nagpatuloy ang pagbabago ng sitwasyon. Ang Philippine Pavilion ay nasa gitna ng hall, isang malaking espasyo na nagtatampok ng mga higanteng kumpanya ng Pilipinas. Ako ay isang VIP delegate ng aming kumpanya, suot ang isang gintong VIP pass. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ako ng isang meeting kasama ang mga kliyente, dumaan sina Nora at huminto. Tulala silang nakatingin sa akin habang nakikipagkamay ako sa mga executive ng iba't ibang kumpanya at nagsasalin para sa mga Arabong kliyente. Isang kliyente ang nag-abot sa akin ng kanyang business card at sinabi, "Ah, Pilipino ka pala. Kapag galing sa Pilipinas ang isang kumpanya, panatag ang loob namin. Sigurado ang kalidad. Napakasarap pakinggan ng mga salitang iyon." Nakita kong nanigas ang ekspresyon sa mukha ni Nora. Sa huling araw ng expo, nagkaroon ng isang Philippine Pavilion Gala Night, isang event na para lamang sa mga opisyal ng gobyerno at mga CEO ng pandaigdigang kumpanya. Pumasok ako bilang bahagi ng delegasyon ng Pilipinas. Habang tinitingnan ang aking imbitasyon sa entrance, nakita kong nakapila sina Nora sa linya para sa mga ordinaryong bisita. Nagkatinginan kami habang pumapasok ako sa VIP entrance. May kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata ni Nora. Galit, inggit, pagsisisi. Bahagya akong tumango at pumasok sa loob. Sa loob ng gala night, isang ministro ng ekonomiya mula sa UAE ang bumati sa akin. Nabalitaan kong galing ka sa Pilipinas. Salamat sa teknolohikal na kooperasyon ng ating mga bansa. Habang hawak ang isang baso ng champagne, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang maningning na gabi ng Dubai, ang aking tanaw. Isang tanawing hindi ko man lang pinangarap 3 taon na ang nakalipas. Hawak ang pasaporteng minsan nilang tinawag na orphan passport. Heto ako, tumatanggap ng VIP treatment sa isang pandaigdigang entablado. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa aking puso. Nang gabing iyon, sa aking hotel, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Nora. "Jasmine, pwede ba tayong mag-usap? Scene zone, hindi pa ito ang tamang oras. Ang tunay na paghihiganti ay ngayon pa lang magsisimula." Mula sa Dubai, bumalik ako sa Pilipinas na may ganap na pagbabago sa aking posisyon sa kumpanya. Kinilala ako bilang eksperto sa merkado ng Middle East, sumasali na sa mga executive meetings at puno ang aking schedule ng mga business trip. Singapore, Germany, UK.
Naging pang-araw-araw na sa akin ang paglalakbay sa mundo gamit ang aking Philippine passport. At doon, isang espesyal na pagkakataon ang dumating. Naging bahagi ako ng delegasyon ng aming kumpanya para sa Global Tech Leaders Summit na gaganapin sa Maynila, isang pagtitipon ng mga CEO ng nangungunang tech companies at mga opisyal ng gobyerno mula sa buong mundo. Ako ang naatasang humawak sa networking para sa rehiyon ng Middle East. Isang linggo bago ang event, narinig ko ang isang di inaasahang balita sa listahan ng delegasyon mula sa Saudi Arabia. May pamilyar na pangalan ng kumpanya, ang Riyadh branch kung saan ako dati nagtrabaho. At sa listahan ng mga dadalo, nandoon ang pangalan ni Noura. Kumabog ang dibdib ko. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong magkaharap kami. Sa SMX Convention Center, napakaraming tao, nagsasayawan ang mga bandila ng iba't ibang bansa. Ako, suot ang aking Team Philippines VIP pass, ay naglakad papunta sa VIP lounge. Sa entrance, natigilan ako. Sina Nora ay nasa pila para sa regular attendee registration. Ang kanilang pass ay kulay asul para sa mga ordinaryong bisita. Ang sa akin ay kulay ginto, isang VIP pass. Nagkatinginan kami. Nanigas ang mukha ni Nora. Bahagya akong tumango at pumasok sa VIP entrance. Sa loob ng lounge, nangyari ang mga di kapani-paniwalang bagay. Isang German auto executive ang lumapit para makipagkamay, pinupuri ang inobasyon ng Pilipinas. Isang Japanese electronics executive ang nagsabing kahanga-hanga ang bilis ng pag-unlad ng Pilipinas at nag-alok ng partnership. Nang hapon na iyon, may presentasyon ang bawat delegasyon ng bansa. Nang tawagin ang Team Philippines, umakyat ako sa entablado. Sa harap ng mahigit 500 na manonood, inilahad ko ang tagumpay ng aming kumpanya sa pagpasok sa merkado ng Middle East. Nang matapos ko ang aking presentasyon na may halong Arabic at English, nagpalakpakan ang lahat. Pagbaba ko, nakasalubong ko si Nora. Mag-isa siyang nakatayo sa hallway, maputla ang mukha. Jasmine, totoo bang bahagi ka ng delegasyon ng Pilipinas? Ipinakita ko ang aking pass. Republika NG Pilipinas. Ang gintong VIP pass ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Matagal na hindi nakapagsalita si Noura. Pagkatapos, sa mahinang boses, nagtanong siya, paano nangyari ito? Hindi ako sumagot. Sa halip, nagtanong ako, gamit ang Saudi passport ninyo, gaano katagal kayo nag-apply ng visa para makapunta dito? Nag-iba ang itsura ni Nora. Pabulong siyang sumagot, 2 buwan. Paghahanda ng dokumento, interview, paghihintay ng approval, 2 buwan. Kalmado akong nagsabi, ako, dala ko lang ang pasaporte ko at nakauwi ako. Sa maraming bansa, visa-free ang mga Pilipino. At sa iba, napakadali lang ng proseso. Iniwan ko siya doon at tumalikod. Narinig kong tinawag niya ako, pero hindi ako lumingon. Sa dinner banquet, isang mas madramang eksena ang nangyari. Ang kalihim ng Department of Trade and Industry ng Pilipinas mismo ang lumapit sa aming mesa. Miss Jasmine, nabalitaan ko ang malaking kontribusyon ninyo sa pagpapalawak ng merkado sa Middle East. Salamat sa iyo. Habang nakikipagkamay ako sa kalihim, naramdaman kong nakatingin sa akin mula sa malayo sina Nora. Ang kanilang mesa ay nasa isang sulok ng banquet hall para sa mga regular na bisita. Pagkatapos ng banquet, lumapit si Myla, namumula ang mga mata. Jasmine, sabihin mo sa akin ang totoo. Ganoon ba talaga kalakas ang Philippine passport? Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita ang Henley Passport Index. Ipinakita ko ang mga benepisyo ng pagiging bahagi ng ASEAN at ang pandaigdigang demand para sa mga Pilipino. Tulala si Myla habang tinitingnan ang screen. Tila ngayon niya lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Papunta sa hotel, tinawagan ko si Bea. Nakita ko si Nora ngayon at nakipagkamay ako sa isang kalihim. Masaya kong sabi. Tumawa si Bea. Ngayon pa lang talaga, nagsisimula ang lahat. Nang gabing iyon, nagpadala si Noura ng isang mahabang mensahe, humihingi ng tawad. Sinasabing nagkamali siya na wala siyang alam tungkol sa Pilipinas. Mahabang-mahaba ang kanyang sinulat, pero hindi ako sumagot.
dahil hindi pa tapos. Para sa perpektong paghihiganti, mayroon pang isang huling entablado. Ang huling entablado ng paghihiganti ay dapat sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa Riyadh. Bumalik sa lugar kung saan, 3 taon na ang nakalipas, tinawanan at ininsulto ako. Dumating ang pagkakataon. Nagpasya ang kumpanya na idaos sa Riyadh branch ang seremonya ng paghirang sa bagong general manager para sa buong rehiyon ng Middle East. At ang bida sa okasyong iyon ay ako. Sa eroplano, habang nakatingin sa labas, naalala ko ang araw na umalis ako sa syudad na ito na umiiyak. 3 taon na ang nakalipas. Ang mga sandaling tiniis ko ang pang-iinsulto tungkol sa orphan passport. Ngayon, lahat ay magbabago. Halos sumabog ang aking puso. Pagdating sa King Khalid International Airport sa Riyadh, ang unang sorpresa ang sumalubong sa akin. Sa immigration, inabot ko ang aking Philippine passport. Nanlaki ang mga mata ng officer. Galing ka sa Pilipinas. Welcome. Dahil sa mas lumalakas na ugnayang pang-ekonomiya ng Saudi Arabia at Pilipinas, iba na ang trato sa mga Pilipino. Mabilis na na-issue ang aking visa on arrival. Naalala ko ang sinabi ni Nura noon na babaliwalain lang ang Philippine passport kahit sa Saudi. Napangiti ako. Paglabas ko ng airport, isang itim na Mercedes-Benz na ipinadala ng kumpanya ang naghihintay. Binuksan ng driver ang pinto. Welcome, Ma'am Jasmine. Sa loob ng sasakyan, tiningnan ko ang aking telepono. May mensahe mula kay Nura. Sa appointment ceremony bukas, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi ako sumagot dahil bukas, matatapos na ang lahat, araw ng appointment ceremony. Ang malaking conference room ng Riyadh branch ay puno ng mga empleyado. Nakasali rin sa video call ang mga executive mula sa head office. Nakatayo ako sa entablado. Ang mga taong minsan nang tumuya sa akin ay nakaupo sa ibaba, nakatingin sa akin. Si Nora ay nasa pinakaunang hilera, kasama sina Hana, Rima at Mayla. Ang kanilang mga ekspresyon ay hindi mabibili. Isang halo ng hindi makapaniwala at pagkalito ang nakasulat sa kanilang mga mukha. Hawak ng Vice President mula sa head office ang mikropono. Ngayong araw, hinihirang natin si Miss Jasmine bilang ang bagong General Manager para sa rehiyon ng Middle East. Si Miss Jasmine ay nagpakita ng pambihirang tagumpay sa ating head office sa BGC, lalo na sa pagbubukas ng merkado sa Middle East. Bilang isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas, inaasahan naming magiging tulay siya sa pagitan ng Pilipinas at ng Middle East. Nagpalakpakan ang lahat. Mula sa entablado, tiningnan ko ang audience at nagtama ang aming mga mata ni Nora. Namumula ang kanyang mga mata. Tinanggap ko ang appointment certificate. Oras ko nang magbigay ng talumpati. Nanginginig ang buong katawan ko sa harap ng mikropono, ngunit matatag ang aking boses. 3 taon na ang nakalilipas, nagtrabaho ako sa opisinang ito. Noon, sinabi kong gusto kong pumunta sa Pilipinas. Marami ang nag-alala para sa akin. Sinabi nilang walang kapangyarihan ang Philippine passport na magdurusa lang ako doon. Natahimik ang buong kwarto. Nakita kong namutla ang mukha ni Nora, pero binigyan ako ng pagkakataon ng Pilipinas. Pagpapatuloy ko, binigyan pa nila ako ng karangalang maging isang ganap na mamamayan. Kung nakatayo ako dito ngayon, ito ay dahil sa bansang Pilipinas. Huminto ako sandali at inilabas ang aking pasaporte. Ang kulay maroon na takip ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang pasaporteng ito ay malayang nakakalakbay sa buong mundo. Nagbibigay ito ng madaling access sa halos 70 na bansa. Ito ay isang pasaporteng tinatanggap saan man sa mundo. Hindi ito basura. Ito ay isang makapangyarihang tiket patungo sa mundo. Nagkaroon ng bulungan sa audience. Tinitigan ko si Nora. 3 taon na ang nakalipas, may nag-alok ng pustahan. Sabi niya, kung makakatanggap ako ng espesyal na trato gamit ang Philippine passport, bibigyan niya ako ng mga designer bag. Sa Dubai, naimbitahan ako sa isang VIP reception. Sa Maynila, tumayo ako sa entablado bilang kinatawan ng Pilipinas. At ngayon, nakatayo ako rito bilang inyong general manager. Sapat na ba iyon? Natigilan ang buong kwarto. Lahat ay nakatingin kay Nora. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. Ibinaba ko ang mikropono at binitiwan ang aking huling salita. Hindi ko kailangan ng mga designer bag. Sa halip,
Kung maaari ninyong alisin ang inyong mga maling akala tungkol sa Pilipinas, malaking pasasalamat ko na iyon. Natapos ang seremonya. Habang paunti-unting umaalis ang mga tao, sinadya kong bagalan ang pag-aayos ng aking mga gamit. Narinig ko ang mga yabag ni Nuura na papalapit. Jasmine, lumingon ako. Nakatayo si Nuura. Tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang dating mayabang na itsura niya ay wala na. Sorry, nanginginig ang boses ni Nora. Sorry talaga. Nagkamali kami. Hindi lang tungkol sa Pilipinas, kundi sa lahat ng pangiinsulto namin sa'yo, ang tanga ko. Lumapit din sina Hana, Rima at Myla. Lahat sila ay nakayuko. Naunang nagsalita si Myla. Jasmine, ang galing mo talaga. Kami ang nakakulong sa aming mga maling akala. Hindi namin alam kung gaano kadakila ang bansang Pilipinas. Sumabat si Rima sa Dubai. Noong nakita ka naming dumaan sa Business Express Lane, nagulat talaga kami. Mahigit 1 oras kaming nakapila. Maingat na nagtanong si Hana, Jasmine. Pwede mo bang sabihin sa amin kung paano ka naging matagumpay sa Pilipinas? Gusto ko ring subukang magtrabaho doon. Tiningnan ko sila ng matagal. Ang mga alaala ng nakaraang 3 taon ay bumalik ang kahihiyan, galit, mga luha, at ang gabing isinumpa kong maghihiganti. Ngayon, tapos na. Kumpleto na ang aking paghihiganti. Ngumiti ako. Sige, sasabihin ko sa inyo, pero hindi ito madali. Kailangan ninyong magsumikap ng husto. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, nagtanong si Nuura, Jasmine, kaya mo ba talaga kaming patawarin? Nag-isip ako sandali. At sumagot, pinapatawad ko kayo, pero hinding-hindi ko makakalimutan dahil ang mga alaalang iyon ang nagdala sa akin dito. Nang gabing iyon, habang tinititigan ang gabi ng Riyadh, tinawagan ko si Bea. Tapos na ang lahat. Bea, revenge, complete. Tumawa si Bea. Congratulations. Ngayon, ang tunay mong buhay na ang magsisimula. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas. Naalala ko ang gabing iyon sa syudad na ito, 3 taon na ang nakalipas, kung saan umiiyak akong gumawa ng isang desisyon. Ang sandaling nagtiimbagang ako at nangakong babalik ako at magpapatunay. Sa wakas, nagawa ko. Bumalik ako ng may dangal, hawak ang aking Philippine passport. Ang mga taong minsan nang lumait sa akin ay yumuko. Ipinakita ko ang tunay na lakas ng pasaporteng minsan nilang tinawag na orphan passport. Tumulo ang aking mga luha. Ngayon, hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat at tagumpay. Pilipinas, salamat. Ang ibinigay mo sa akin ay hindi lang isang pasaporte, isang bagong buhay, bagong pagkakataon, bagong pagmamalaki, at isang perpektong paghihiganti. Mula nang bumalik ako mula sa Riyadh, naging ganap na ibang tao na ako. Bagamat tapos na ang paghihiganti, ang aking kuwento ay ngayon pa lang nagsisimula. Bilang General Manager ng Middle East, palagi akong naglalakbay sa pagitan ng Maynila at Riyadh. Isang buhay na paglalakbay sa buong mundo gamit ang isang Philippine passport. Isang buhay na hindi ko man lang maisip 3 taon na ang nakalipas. Kamakailan, habang nasa NAIA, bigla akong natigilan. Sa sandaling dumaan ako sa e-gate, isang mainit na damdamin ang bumalot sa akin. Sa loob ng 10 segundo, nakadaan ako. Ang pintuan ng napakaraming bansa sa mundo ay bukas para sa akin. Saan man ako magpunta, ako ay tinatanggap. Lahat ng ito ay posible dahil isa akong Pilipino. Mas lalo kong nararamdaman sa ibang bansa kung gaano kadakila ang Pilipinas. Sinasabi ng mga kliyente sa Dubai na kapag gawa sa Pilipinas, siguradong may kalidad. Pinupuri ng mga German executive ang talento ng mga Pilipino. Sinasabi ng mga Japanese executive na kahanga-hanga ang ating pagiging masipag, kinikilala ng mundo ang Pilipinas. Ang halaga ng pasaporteng ito ay hindi lang tungkol sa ranggo. Ito ay patunay ng tiwala ng mundo sa Pilipinas. Ito ay pagkilala ng pandaigdigang komunidad na bilang isang mamamayang Pilipino, karapat-dapat kang tanggapin saan man. Paano narating ng maliit na kapuluang ito ang ganitong estado? Mula sa isang bansang agrikultural, naging isang sentro ng pandaigdigang serbisyo. Naging isang tanglaw ng demokrasya sa Asya. Naging isang bansang may pasaporteng kinikilala ng buong mundo.
Minsan, habang naglalakad sa baybayin ng Manila Bay o tinititigan ang gabi sa BGC, naiisip ko, ang ibinigay sa akin ng bansang ito ay hindi lang pagkamamamayan. Binigyan niya ako ng bagong pagkakataon, bagong pangarap, at bagong pagmamalaki. Ilang araw na ang nakalipas, habang naghahapunan kami ni Bea, tinanong niya ako, ano ang pinakamagandang bagay sa pagiging isang Pilipino? Nag-isip ako at sumagot, ang maging proud. Saan ka man magpunta, kaya mong itaas ang iyong noo. Kapag sinabi mong Pilipino ka, nag-iiba ang tingin ng mga tao puno ng kabaitan at respeto. Iyon ang pinakamaganda, ngumiti si Bea. Ikaw, Jasmine, ang tunay na Pilipino. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Bagamat may lahi akong Arabo, ang puso ko ay ganap ng Pilipino. Mahal ko ang bansang ito at ipinagmamalaki kong maging isang mamamayan nito. Paminsan-minsan, nakakatanggap ako ng balita mula sa mga dati kong katrabaho sa Riyadh. Nabalitaan kong nag-aaral na raw si Noura ng Filipino at nangangarap na balang araw ay makapagtrabaho rin sa Pilipinas. Si Hana ay nahuhumaling na sa mga teleseryeng Pilipino. Sina Rima at Myla ay nagpaplanong magbakasyon sa Pilipinas para bisitahin ang Palawan at Vigan. 3 taon na ang nakalipas, tinawag nilang basura ang Philippine passport. Ngayon, lahat sila ay humahanga sa Pilipinas, nangangarap na maranasan ang buhay dito, isang ganap na pagbabago. At ako ang buhay na saksi sa pagbabagong iyon. Sa mga nagbabasa nito, nais kong itanong, alam ba ninyo ang halaga ng inyong Philippine passport? Alam ba ninyo ang kapangyarihang taglay ng kulay maroon na takip na iyan? Isang pasaporteng nagbubukas ng pintuan ng napakaraming bansa. Isang pasaporteng pinagkakatiwalaan saan man ka magpunta. Iyan ang Philippine passport na hawak ninyo. Para makuha ang paggalang na iyon, 3 taon akong lumaban. Umiyak, nagtiis, at tiniis ang hindi mabilang na sandaling gusto ko ng sumuko. Ganoon kahalaga ang pasaporteng ito. Marahil sa inyo na ipinanganak na Pilipino, hindi ninyo ito napapansin. Ngunit sa isang tulad ko na nagmula sa labas, alam ko kung gaano kalaking biyaya ang maging isang mamamayan ng Pilipinas. Kamakailan, sa aking anibersaryo ng pagiging permanenteng empleyado, pumunta ako sa Rizal Park, tumayo ako doon at matagal na nagmuni-muni. Ang hindi mabilang na mga bayaning nagtanggol sa bansang ito, ang mga henerasyong lumikha ng ating ekonomiya at lahat ng mga taong hanggang ngayon ay nag-aangat sa pangalan ng Pilipinas. Dahil sa inyo, nabubuhay ako ngayon bilang isang Pilipinong may dangal. Tumulo ang aking mga luha, luha ng pasasalamat. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa karangalan ng pangalan ng Pilipinas. Bilang isang tulay sa pagitan ng Pilipinas at ng Middle East, ipapaalam ko sa mas maraming tao ang kadakilaan ng Pilipinas. Ang mga biyayang ibinigay sa akin ng bansang ito, nais kong ibalik sa mundo. Ang Pilipinas ang bansang nagpabago sa aking buhay at ang bansang mamahalin ko magpakailanman. Kung ikaw ay isang Pilipino, sapat na iyon para maging proud ka. Ang Pilipinas na kinikilala ng mundo, ang Philippine passport na hinahangaan ng mundo at ang mga Pilipinong iginagalang ng mundo. Isa ako sa mga Pilipinong iyon at isa ka rin sa kanila. Pilipinas, mahal kita. Dito nagtatapos ang ating video. Kung nakatulong ito sa inyo, mangyaring mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification bell. Magbabalik ako na may mas marami pang kuwentong nakaaantig. Salamat sa panonood.